Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Kanina po nanood ako ng live ni Nanay Christy dyan sa kanyang programang Christy per Minute. At napag-usapan nila ni Romel Chica itong si Anjo Iliana. Napag-usapan nila yung issue na kung saan itong si Anjo Iliana ay nagbenta po. Nagbenta po siya ng painting na ibinigay sa kanya ni Henyo Master Joey De Leon. At kasama po doon sa ibinenta niya ay memorabilia. Ito po ay parang yearbook ng Itbulaga. So ibinenta po niya yan doon sa isang vlogger. Ito po nga tinatawag nilang Boss Toyo. At medyo tumagal yung negotiation. Unang alok niya, napanood ko kasi, ang unang alok niya 600,000 ata. Ayun yung asking price niya dito kay Boss Toyo. Pero nangyari, bumaba yung presyo hanggang nagtanong sa isang eksperto, itong si Boss Toyo. At ang sabi ng eksperto, mataas na yung 85,000 dun sa painting. Itong painting po na ito mga kababayan ay ibinigay po ni Joey De Leon kay Anjo Iliana at marami pong kasama yan. Marami pong kasabayan yan na nabigyan din itong si Henyo Master Joey De Leon. Halos lahat po ata ng Dabber Cats during that time ay nabigyan ni Joey De Leon. Yun po yung time na birthday ata ni Joey, pero instead na siya ang tumanggap na regalo, siya po yung namigay ng regalo. So nabigyan po niya yung mga Dabber Cats ng painting. At meron pong dedication dun sa likod ng painting. So isa po sa mapalad na nabigyan ay itong si Anjo Iliana. Biro mo, permado ni Henyo Master Joey De Leon. At matagal na rin po yan. Kasi ang painting daw, ang presyo daw ng painting nagmamahal kung gano'n nakatagal yung pagkakagawa. So proportionate yung presyo dun sa tagal ng pagkakagawa. Halimbawa 1980, mataas ang presyo niya. Pero kung yung painting ay ginawa noong 1960s, mas malaki yung presyo. At isa pa, yung presyo ng painting ay depende kung sino yung gumawa. Kung sikat yung taong gumawa, kung celebrity, kilalang tao, naku, mataas po ang presyo niyan. Kaya naman, dun sa nangyaring bentahan dyan sa Pawn Stars, dyan kay Boss Toyo, 85,000. So, hindi pumayag si Anjo Iliana, sabi niya, taasan pa. Umabot ng 100, 120, tapos 150 o 150,000. At may inalok si Anjo Iliana, sabi niya, ito meron pang isa dito na gift ko na lang sa iyo, Boss Toyo, kasi natutuwa ako sa ginagawa mo. Ito libre na to, ibibigay ko na lang sa ito. Hindi na yung kasama sa ibebenta ko. So, naging usapan 150 plus yung gift. Syempre napaisip itong si Boss Toyo. Kasama dun mga kababayan dun sa vlog itong si Wamos. Ito si Wamos, tiningnan niya yung nandun sa bag, yung libre nga yung gift ni Anjo. Nung nakita ni Wamos, kumbaga sinabihan niya si Boss Toyo na nako, kung ako sa'yo, kukunin ko na yan ng 160. 160 plus yung gift. Kumbaga binubuyo na ni Wamos itong si Boss Toyo. So ito na mga may-ari ng Pawn Star. Ito pong shop, napilitan ng pumayag dun sa usapan, 160 plus yung gift. So, nung pinisinta ni Anjo Iliana yung gift, yun nga po yung yearbook ng Itbulaga. Nandun po yung mga pictures nila. Hindi ko na matandaan kung anong year, 30th anniversary ata nila yon. 30 years itong Itbulaga. Nandun yung mga picture ng Dabber Cats, nandun yung mga nakasama nila during past 30 years. So napakaano po yun, napakahalaga po nun. Memorabilia na yun Kumbaga yun po yung mga pictures ninyo, yung pinagdaanan ninyo magkakasama bilang Dabber Cats. So napakahalaga nun. Pero ang ginawa ni Anjo Iliana, ginawa niya lang yung gift. Para lang mabenta niya yung painting na ibinigay sa kanya ni Henyo Master Joey De Leon. So dahil dito pumayag na si Boss Toyo. So naging usapan 160,000. Tapos libre na lang yung pinaka-yearbook. Ang ginawa na lang ni Boss Toyo, pinapirma na lang si Anjo Iliana doon sa mga pictures na nandoon sa yearbook.
So ito yung naging topic dyan sa Christopher Minute. At talaga naman pong dismayado si Nanay Christy sa pinakita ni Anjo Iliana. Kung anong klaseng kaibigan siya. Kasi kung tutuusin mga kababayan, di ba? Ikaw, kung mabuti kang kaibigan, bakit mo ibibenta yung ibinigay sa'yo? Binigay sa'yo yun, ba't mo ibibenta? Saka, sabihin natin nangangailangan siya, siguro walang-wala na. At gipit na. Ang problema kasi ibinenta niya doon pa sa sa isang vlogger na alam naman kapag nagbebenta ka doon, yun ay ipinapakita sa social media, ina-upload sa YouTube, ina-upload sa Facebook. So maraming tao makakakita doon sa gagawin mo na pagbebenta nung painting at pagpamimigay nung napakahalagang yearbook. So hindi natin alam kung sinadya yun ni Anjo Iliana o wala lang talagang choice. Kasi kung sa iba niya ibebenta siguro ng patago, baka mababa ang presyo. Kaya doon niya isinadya kay Boss Toyo. Pero marami nagsasabi sinadya niya raw kasi parang hindi talaga sila magkasundo. Simula nung natanggal siya bilang Dabber Cats dyan sa Itbulaga. So, hindi natin alam yung storya nun. Basta ang issue, ibinenta niya yung painting na binigay sa kanya ni Joey De Leon. Yung yearbook, lang naman yan bigay ng company. Kasi ang mabigat dyan, yung binigay sa iyo nung kaibigan mo, binigay sa iyo yung painting, na sana binigyan mo ng halaga, pero ibang klase to Pero yung may binenta, yung pinagbentahan pa, naka-broadcast sa buong social media. Di ba? Ito mga kababayan, pakinggan natin yung ilan dun sa mga naging usapan dyan sa Christopher Minute tungkol po dyan sa sa issue ni Anjo Iliana, yung pagbenta niya ng painting na binigay sa kanya ni Joey De Leon. Isidro, napakagandang obra, di ba naman? At syempre po mga kapatid, umpisa na po tayo at meron tayong very, very special guest mamaya na alam naming matagal nyo na pong inaabangan. Okay, alam mo, pag nanonood ako ng mga vlog at ng mga docu, kung ano man panoorin sa iba-ibang bansa, kay Europe, Canada o US, usong-uso yung mga pawn stars, di ba? Yung mga ganyan na mga auction, di ba? Kasi alam mo, yung mga, kunwari, gitara ni, kunwari, ng Crosby, Stills, Nash & Young, ino-auction yan. Kunwari, sapatos ng namayapang si John Lennon, mga ganon. Binibili talaga yan, yung mga tinatawag nilang pawn shop ng mga makasaysayang kagamitan ng ating mga performers o mga personalidad. Meron din dito niyan, Pinoy Pawn Stars, di ba? Doon naman, namimili din sila ng mga hindi kalimot-limot na mga kagamitan ng mga personalidad na po pwede nating yakapin habang buhay. Memorabilia. Oo, alam mo, ngayon lang, biglang eto na, si Anjo Iliana. Nakipagtawara na parang nasa talipapa para sa isang painting ni Joey De Leon na iniregalo sa kanya at sa iba pa niyang kasama sa dating Itbulaga noong October 14, 2002 na kaarawan ni Joey na sa halip na siya regaluhan, siya nagregalo sa kanyang mga kasama. Nakakalungkot kasi unang-una regalo sa kanya yun. Pero kung sa maganda naman mapupunta yung pinagbentahan, hindi na rin nakakalungkot kasi may purpose. Kasi daw, mag-aaral daw yung kanyang anak sa Melbourne, may pambayad na sa apartment o sa titirhan. Pero alam mo, ang sabi niya, kaya lang siya nagpunta doon sa Pawn Stars na pag-aari ni Toyo at saka ni Joy, yung mag-asawa na namimili. Dahil narinig daw niya yung panawagan na kung sino man sa inyo ang may mga gustong ibenta at ipagkatiwala sa amin na mga memorabilia ng Itbulaga, dalhin nyo lang dito, parang gano'n. Yun ang sabi ni Anjo. Pero syempre, sa 10, 3 lang ang naniniwala doon. Yung 7 naniniwala na matindi ang kanyang panganga. Di ba? Matindi ang kanyang pangangailangan. Oo. Alam mo, Romel, totoo yan. Tayo mga Pilipino, emosyonal tayo. Pag may kumakantsaw sa kagamitan ko, na binili ko, kaya ko ibigay. Pero kapag iniregalo sa akin, hindi ko talaga ibibigay dahil yakap ko yon sa aking puso. Hindi ko ipamibigay talaga. Ganon.
Kaya ang tingin ng mga tao dito kay Anjo, parang wala siyang binibigay na importansya dun sa regalo sa kanyang, at painting ni Joey yun, personal niyang obra yun. Di ba? Kaya Isipin nga, mo, ang dami-dami na naman nag-comment na iba-ibang opinion. Siyempre, hindi natin mapipigilan. Ito na nga, kanya-kanyang opinion, bakit ibinenta. Keso, bakit daw hindi niya pinapahalaga? May mga ganyan-ganyan na. totoo naman kasi, gano'n na magiging insinuasyon dahil tayo ay mapagpahalaga talaga sa mga inireregalo sa atin, di ba? Gano'n naman dapat. At saka 160 nakuha, no, plus a surprise. Libro ng Itbulaga nung kanilang 30th anniversary yata. So ang dami-dami na ang dami-daming kwento talaga. Di ba? Nag-away pa naman si Anjo at ang kapatid niyang konsehal, si Jo Marie, dahil sa pera. Di ba? Mahuhukat na naman yun. Kasama na naman niya sa kwentuhan talaga, hindi may iwasan. Di ba? Walang pagpapahalaga si Anjo Iliana sa obra na personal na ginawa at binigay sa kanya ni Henyo Joey De Leon. Nakaka-high blood na, nagtawaran pa ng presyo, alatalipa style. Nakakabastos at nakakainsulto. Kahit supot ng candy o tuyong rosas pa yan, pero kung importante at mahalaga sa atin ang taong nagbigay, itatago natin yun habang buhay. Grabe, parang 160 lang pala halaga ng friendship nila. Ay, nakakaloka. Hala, ang dami nagagalit kay Anjo. Yung bigay na painting na binigay nyo, never kong ibebenta. Pwede po isanla muna sa inyo, Nay. Sabi ni Edeletada. Pwede raw bang isanla? Ayan na. Tita, dapat nga pahalagahan kung anong regalo binigay sa atin. Maaring gipit nga siya, kaya niya ginawa yon. Alright, so yan mga kababayan, yung nangyari dyan sa Christy per minute kanina. Para paikli natin yung storya, isa lang naman ang masasabi ko dyan. Ito pong ginawa ni Anjo Iliana, yung pagbenta po ng painting na ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan na si Henyo Master Joey De Leon. O kahit gipit pa siya, mga kababayan, kahit gipit pa siya o kahit anong rason, ito lang ay pagpapatunay na wala siyang kwentang kaibigan. Ayun lang po yun. Wala siyang kwentang kaibigan. Kasi kung may kwenta kang kaibigan, yung binigay sa'yo, bibigyan mo ng halaga yun eh. Napakahalaga nun. Yung 160,000 na yan, saglit lang yan, ubus na yan. Pero yung painting na yun, kung nandyan lang, naka-display lang sa'yo yan, so yung memories din nyo, araw-araw maaalala mo, yun yung walang presyo eh. Priceless eh, di ba? Yun yung priceless. Kanina pag-usapan din yung yung mga paintings na pinamigay ni Nanay Christy. Ako po ay nabigyan din ng painting ni Nanay Christy. Yan po yung nasa likod ko. Siyempre kahit papano hindi ko po yung ibibenta. Kapag ako nagipit, isasangla ako kaya kay Nanay Christy. Pero hindi ko ibibenta. Nako, hindi ko po yung ibibenta. Biruin nyo, sino ba ako? Isang ordinaryong mamamayan. Pero mo nabigyan ng painting ni Nanay Christy Permin. Isang haligi na yan dyan sa showbiz industry, sa entertainment. Isang batikang manunulat. Isang showbiz personality. Nabigyan ako ng painting yan. Tapos ibebenta ko. Bali? Saka hindi ako ganon. Hindi po mababayaran yung mga ganyang klaseng mga bagay. Hindi po. Wala pong halaga. Pero mo, alam niyo ba yung painting na yan? Dinala yan personal. Ito nasa likod ko, dinala yan personal nung anak ni Nanay Christy Permin. Hinatid pa talaga dito sa bahay yan. May painting yan at meron ding gift. May mga kasama po yan. Hindi ko nang babanggitin. So, sana kayo sa mga kaibigan natin dyan, sa mga subscribers ng Batang Maynila Toys, kung meron pong binigay sa inyo ang inyong mga kaibigan, bigyan nyo po ng halaga. Huwag po natin gayahin ito si Anjo Iliana, itong walang kwentang kaibigan. Sa totoo lang mga kababayan, wala po itong kwentang kaibigan.